In a matter of what? 5 years, si Tata ay certified na walang criminal record. Basag kayo ngayon. So sa unang balitang boxing ay tuluyang binasag ni Kuyang Joseph ang mga paratang laban kay John Riel Casimero matapos ilabas ang opisyal na certification na mula sa korte. Patunay na walang nakabinding kaso, walang pre-trial, or ongoing trial at lalong walang criminal record ang dating world champion. Malinaw rin sa website ng Supreme Court na walang lumalabas na kasong may kaugnayan sa pangalan John Riel Casimero. Sunog ang mga hater, resibo ang nagsalita. Sa ibang balita na maganda ang palitan ng mga suntok nina Dalton Smith at Sabriel Matias, si Smith gamit ang jab, si Matias agresibong humahampas ng hook. Sa unang rounds, dikit ang laban. Tumama si Matias sa katawan, pero nakasagot si Smith ng malilinas na counter. Pagsapit ng ika-4 at ika-5 round, nangingibabaw si Smith sa bilis. Hanggang sa 5th round ay dalawang malalakas na suntok ang nagbuwal kay Matias na nagtapos sa kanyang unang TKO loss. Wait for it. Here it comes. Almost there. Tapos ang pinakamatindi pa ito. Pinakamatindi. Nung natapos ng laban, Di ba? Labas na ako. Puta na. kasabay pa kami ni Sen Gimon dun sa hallway pala ganyan. Tingin sa akin. Pakala ko sa'yo. Runtok yan. No? Pagpalabas niya kasi sa kami doon sa kami paglabas ng pa-hallway sa likod Nandun lahat yung mga kwarto ng boxer Inahanrap. $100 dito, tragis Yung inahanrap doon kami lahat. Tangin na si Gibbons. High blood talagang ibang klase yung mukha niya talagang galit, high blood bugbugin pa naman si Sultan ang takwintang boxer yung walang kwentang kalaban, di ba, si Walang kwenta-kwentang kalaban, binugbog yung Sultan. kasi makikita mo kasi iba yung sa Pag nanood ka ng iba yung sa live, sa live na na sa TV, iba yung nandoon ka talaga sa may harap ng ring. Doon mo makikita na parang pinaglaruan ng Sultan tinakbo-takbuhan lang talaga ni tapos sundot duguan siya. First time nga Pilipino ako talagang sigaw talaga nung karma talo kayo na natalo nga. Talagang salamat ng loob talaga namin noon. Isipin mo itong mga tao na to, nanira kay Casimero. Natandaan mo yung mga time sinasabi nila kay Casimero? Hindi makapunta Amerika, hindi makakuha Pilipinas, hindi makapunta Mexico. Saan siya pupunta? Sagot na mga, remember those time na ang dami nilang ina-allege, accused kay Tata as criminal ng rape. Isipin nyo kung kaya nilang gawin kay Tata na 3 division, at kung kaya nila sa akin gawin ito, paano lang yung mga taong walang kaya? Yeah, totoo. Kaya dito 'di ba sa Amerika si Romero, 'di ba na-accuse ng ganyan na pawalang bisa. Di ba? Romero, kasi kumbaga paninira din. Din kay Romero yun Ganun nangyari kay Tata. Accuse nila tangina. Ayan talagang katotohanan, hindi naman talaga talagang lumalabas talaga yun. Nga sila. Wala naman sa inyo yung ginawang masama yung tao accuse nyo ng ganyan. Yan puta palibas, hindi lang nila nakuha yung gusto nila. Exactly. Tangina, siyempre pag nakuha nila Kasikatan ni Tata noon pag nakuha nila yung 3 bugok na yun siyempre malaki kikitain nila. Ako ito masasabi ko. Challenge to kay Bro Manny. Total narinig nila yung ng social media yung hinayag niyang pwedeng bigyan siya ng undercard sa kanyang promotion dito sa Amerika. Well, honestly, it's a good thing kung matutuloy, which is challenged. So sa akin I think it's nothing but publicity or maybe to promote Casimero as well. Actually, hindi naman kailangan maging public yan That is private call. Okay? And as much as I can,
in-announce ko sa mga team na huwag nyong ila-live na may audio. Sabi ko. Huli na yata or I don't know sa dulo kung sino nag-film. Ay, dapat talaga kasi gusto Gustong maibalik ni Manny Pacquiao yung pagkilala ng buong mundo sa Pilipinas, dapat tulungan niya si Casimiro na makalaban ulit dito sa championship kasi. Kaya sa akin sa nakikita kong analyzation sa kwento na yan, I don't want to say it's hype and I don't want to say it's content. It's more on a congratulations Casimiro call. And I'm gonna try to give you a promise fight. And then, which is okay. Pero if I really look back and think about it, 4 years kasama ko si Tata, wala naman ako nakita na lumapit si Champ Pacman, brother Pacman, kay Tata. This is the only time na I was really surprised na tumawag siya. So what do I see here? Two things. Either for the positive thing, which is that. The negative thing sa aking side is it might not happen. Okay? It might not happen. Kung matuloy yan, shit man, I'll shut my mouth. Pero sa nakikita ko, he is there just to congratulate it. Pero siguro dinagdag na lang yan siguro yung na itatry ko or baka gawin ko or gagawin natin, who knows what is chances na pwedeng maibigay kay Tata. Ang akin lang, let's hope and give every boxers a chance, mga Pilipino na minamahal nyo, pinapanood nyo. I think every boxers have their own circle, so respect everyone's circle. Kung bibigyan ng respeto bawat circle, I think it's gonna be a pleasant world or pleasant boxing industry world. Ako, may maraming pasabog. Marami akong pasabog. Pero bago ko sabihin yung mga bagay na yan, anong ginawa ko masama? Hindi ako nabuhay sa mundo na to para maging masamang tao. Walang ibang taong gumawa sa akin ito na maging masama ako, kundi si Silver Boys. Ang kapatiran ko, inaangat ako. Ang kapatiran ko, pinagmamalaki ako. Pero itong tao na to, hindi ko hayaan gawin mo sa akin yan. Mali ang binangga mo. Minaliit mo ako masyado. Sa sobrang minaliit mo ako, lahat ng ahensya ginamit mo against sa akin. Nakakala mo ganun ako kaliit. Pero sa ginawa mo sa akin, na lahat ng ahensya ginamit mo, doon ko nakita na ganun ako kalakas. Pati si Pacman ginamit mo against sa akin. Yun ang pagkakamali mo. In-advertise mo lang si Kuya Joseph sa buong mundo. Ang ginawa mo, mas inangat mo ko, lalong-lalo na sa'yo. Kung share mo si brother Manny mo, itinapat mo lang ako sa kanya. Ikaw naging tuta na lang kita ngayon. Hindi mo nakita yung picture. Ang social media hindi tanga. Tingin mo ang isang mason, na si Kuya Joseph, gagawa ng mga ganyang hakbang against sa kanyang brother.